Masarap at simpleng sa malamig ba ang hanap mo? Pwes, nag-ready si na Mama Consuelo at Kasombrero para lamang sa iyo. Charang! Sana oh. Solusyon ay gatas at buko sa napakainit mong ulo. Charang! Sa mainit na panahon pala. Sorry. Ang Mount Everest na may taas na more than 29,000 feet, ang pinakamataas sa tuktok at bundok sa buong mundo. Walang-wala itong niyog na inaakyat ni Kasombrero. Nakakuha tayo ng isang buwig or baragubay, ngiting tagumpay para sa ating simpleng buhay. Tama. Kung gusto magpatayo ng matibay na bahay, building at tulay, mag-comment lamang kayo kung paano dahil kami ay legit at siyang tunay. Tama. Itong mga buko ay ginawa ko munang modelo pagkatapos kong akyatin, ngunit hindi ako nahilo. Charong! Edi wow. At na silang biyakin at ihiwalay ang tubig. Sa ating buhay minsan may oras sa pagsasalita at may oras rin tayo ang nakikinig. Tama. Ang salitang coconut ay nagmula sa Spanish-Portuguese word na coco na ang ibig sabihin ay skull or bungo. Bungo? Bungo ni Kasombrero? Hindi, bungo lang. Ay, sorry. Natakam, hindi ko napigilan tikman. Sarap ng buko juice. Sobrang linamnam. Mahaba ng ating spoken words mga sombreros. Inagos ko na mga sombreros ang ating buko. Sa mga hindi po nakakaalam, ang buko po dito or niyog dito sa paligid namin mga sombreros ay nakasanla po sa amin. Kaya mga 4 na puno po yung nakasanla sa amin. Kung kaya free at libre po kaming kumukuha dito mga sombreros ha. Sabihin kasi ng iba ay magnanakaw tayo. Charong! Pero hindi na po mga sombreros, nakasanla po ito sa amin. May niyog din po kasi doon sa may Purok 3, meron din po dito sa Magupising. Ito, nilagyan ko na po siya ng gatas mga sombreros na condensed. Simple lang po ang sa malamig natin mga sombreros. Solusyon para sa ating mainit na panahon. Tapos nilagyan ko na siya ng crack na Magic Flakes. Yata ito mga sombreros. 2 piraso po ang nilagay ko tapos hinalo-halo lang natin. Napakasimple po. Ito po yung typical na parang merienda or special na merienda dito po sa probinsya. Ayan, nilagyan ko na po siya ng 2 pirasong biniyak ko rin or kinrak mga sombreros na mga yelo. Tapos nilagay ko siya dito sa aming 4 na lalagyanan ng buko mga sombreros na inayos ko kanina yung pagkakahiwa or pagkakaslice ng kanyang mga balat para gawin natin parang special. Charang! Ayan, kumuha na kayo ng inyong mga pagsara, ng inyong mga straw, or pwede nyong diretso na sa bunganga mga sombreros kasi sobrang sarap siya. Si Mama Consuelo kanina, hindi na matiis na kumain agad kahit sabi ko na, magte-take muna kayo, mag-vlog muna kaming dalawa kasi nga, siya yung taga-dugtong dun sa closing namin na dapat, tapos alam mo, parang siya yung gagawin mga sombreros. Masarap siya mga sombreros, no? Sobrang sarap, as in simple lang siya, no? Condensed milk lang yung nilagay namin, tapos yung Magic Flakes at saka wala nang asukal mga sombreros kasi hindi rin kami mahilig sa masyadong matamis kasi iwas diabetes. So again po, si Toto po hindi namin nakakasama pero binibigyan namin siya sa loob. Parang ako kaming dalawang nanay yung salitan po nag-aalaga sa kanya. Pero most of the time ako po yung nag-serve ng kanyang pagkain, kung ano yung dapat niyang gawin, mag-toothbrush, maligo, kung ano mang dapat gawin yung mga sombreros. At ito ang konting kalawang dapat na alam mo. Gumamit ako ng gatas mga sombreros. 81% ng milk production sa buong mundo ay mula sa mga baka or cow na may scientific name na Bos taurus. That's according sa Food and Agriculture Organization or FAO ng United Nations. Ang mga baka mga sombreros ay tinatawag na ruminants. Ibig sabihin po, meron silang 4 na compartments sa kanilang mga tiyan. Una, ito po ay tinatawag na rumen. Pangalawa po ay reticulum, abomasum at saka omasum. Kabilang pa sa mga ruminants na grupo mga sombreros ang kambing, ang tupa, ang giraffe, ang kalabaw, ang usa, antelopes at marami pang iba. Ang salitang ruminant mga sombreros ay nagmula sa Latin word na ruminare nang ibig sabihin po ay to chew over again or ngumuya ulit. Kasi napapansin natin mga sombreros, ang mga kambing, ang kalabaw, ang baka, ang tupa ay may mga times sila na ngumunguya pa rin kahit na hindi na sila kumakain ng mga damo. So ganun po siya mga sombreros, to chew over again. Nguya na nguya. And isa yan sa mga characteristics mga sombreros or process ng mga ruminants kasi nga may 4 sila na compartments sa tiyan. Parang may mga parte doon na bumabalik sila tapos binunguya tapos binabalik. Parang ganun po siya. To chew over again. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po sa Sombreros Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, dapat si Lord Jesus Christ na ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, sa kainan at sa tawa kasama ang aking nanay Mudrakels. Nanay Mudrakels. Muli po, see you sa next segment and paalam! Bye-bye! Bye-bye! Yan, buko juice kayo dyan. Simpleng buko juice. Yan, bye-bye! Bye-bye! No.
Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Now I would say Toto is vexatious of his cry and annoyance. Vexatious, our vocabulary term is vexatious. Yak pa more, Toto. Andito na ang Big Buck. Ngalang-alam mo, nakikita na. Ang vexatious, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalaraw natin sa mga tao, sa bagay, sa pangyayari, o sa animal na mahirap pakitunguhan, mahirap pakisamahan, at nagkukos siya, naging dahilan siya ng galit, ng worry, ng argument. Ang mga possible synonyms po natin dito ay annoying, irritating, distressing, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Toto's home, however vexatious, was the rendezvous of Luna's greatest artworks. Vexatious. Luna, Luna, Luna. What about Juan Luna? Si Juan Luna, mga sombreros, ang siguro maituturing nating dakilang pintor ng ating bansa dahil sa kanyang sikat na obra maestra na Spoliarium. Pero alam nyo ba na meron pa siyang isang likha, isang gawa, isang painting na binili ng gobyerno ng Kastila or Spanish government, ang The Death of Cleopatra. Second winning po niya itong obra maestra na ito. And in fact, ay nakasabit ito or naka-exhibit ito ng permanente sa kanilang Museo Nacional de Pinturas. Tanyag ang mga artworks or masterpiece ni Juan Luna, mga sombreros. Pero God is the ultimate giver as well, kung bakit merong skill ng mga tao or merong mga talent sa paggawa ng arts, magandang drawings or paintings. Ngunit alam niyo ba na tayo ang pinaka-masterpiece ng Panginoon? So, meron siyang pinaka-the best na drawing or arts, mga sombreros, o ginawang masterpiece. Tayo po ang pinakaangat sa lahat. Ephesians 2:10, sabi dito, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Psalm 139:14, sabi niya dito, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Grabe, wonderful tayong ginawa ng Panginoon. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Exodus 35:30-33, sabi dito, and Moses said to the children of Israel, see, the Lord has called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God, and wisdom and understanding, and knowledge, and all manner of workmanship, to design artistic works. So ang lahat doon ng mga gifts natin, mga sombreros, na maganda tulad nito, may artistic designed artistic work na talent ay sa kanya galing. To work in gold, in silver, and bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of artistic workmanship. Kung kaya ang ating mga talent, mga sombreros, wag nating, sabi sa sa book na The Purpose Driven Life, ay wag nating ismulin yung talent, yung kakaunting talent na meron tayo, wag po nating ismulin, kapag naging passionate tayo or naging intense tayo doon or nag-focus tayo doon, tapos parang hinasa natin, hinulma natin, dinevelop natin yung talent natin, ay magiging magiging extraordinary, For example, yung mga taong mahilig sa bike, mahilig sa plants, mahilig sa content creation, mahilig sa drawing, mahilig sa math, mahilig sa English, mahilig sa, maraming mahilig ang tao mahilig sa makeup, di ba? Nakagawa sila ng mga amazing things because parang nakafocus sila doon, parang kumbaga pa pinaglalaanan nila ng maraming panahon para ma-develop, kasi kapag nakafocus ka doon, marami ka maiisip na developments marami ka maiisip na parang enhancements, mapaganda pa, mas maging mabuti, parang ganoon po siya. So kaya wag mong ismulin kung may talent ka sa pagluluto, wag mong ismulin, pwede ka makapagtayo ng malaking karinderya dyan, o baka susunod ikaw yung next na may-ari ng Chowking, or next na may-ari ng kung ano mga sikat na dyan, mga shakies, ano mga pagluluto dyan, So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible.
Alam niyo ba mga sombreros kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin. Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang siya, parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so, ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na, kasi wala na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Ito po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagiging lahat, nagiging faith of love, patuloy na sa ating pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!